Ayan mga kapatid, at narito naman po ako at magbo-vlog about sa tarot card. Ayan. Ating topic ngayon at bakit ka nga ba sinisiraan ng mga tao? Ayan. Bakit ka nga ba sinisiraan ng mga tao sa iyong paligid man yan, makapamilya, kamag-anak, o mga kabarangay ninyo, mga kadugo man ninyo yan? Ba't ba kayo sinisiraan ng mga tao? Anong dahilan ng mga taong walang magawa sa buhay? Pangit lang na magsalita tayo ng hindi maganda dito, baka ma-restrict tayo ni Meta o ni YouTube. Ano nga ba ang dahilan? Bakit ka sinisiraan ng mga tao sa iyong paligid? Kuha tayo ng siyam. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Ayan, siyam lang mga kapatid. Ang ating ilalatag dito sa mga mensahe, at pagpasensyahan nyo na po at meron pong may paliga po sa malapit dito sa plaza namin. Yan, may mga paliga sa school. Yan, at pagpasensyahan nyo na po. Ang interclass kasi ng mga elementary dito, at dito ginanap sa malapit dito sa court dito sa amin. Ayan. Unang-una mga kapatid, bakit kasi sinisiraan ng mga tao sa inyong paligid, yan sa inyong saan man kayo naroon ngayon? Dahil isa kayong professional na tao, magagaling, kayo ay magaling o may talentong tao, may talento kayo, may magaling kayo sa anumang uri ng trabaho. Yan, may mga nakikita ako dito na mga professional talaga, maaaring may mga teacher o may mga OFW din dito. Yan, na magagaling sa anumang uri ng gawaing bahay o sa labas man o sa loob ng kaninyong trabaho. Magaling. Kaya minsan sinisiraan kayo na kasi ganito yung tao niyan, hindi magaling yan. Yung tao niyan tamad yan, ganito ganyan. Ito yung mga ang kalimitan na isinisira ng mga tao sa inyong paligid. May mga taong walang bilib sa iyo dito. Pero ikaw dito ay may talento ka, magaling ka sa anumang uri ng trabaho. May mga tao talagang ganun mga kapatid, na kahit ikaw ay nagsusumikap sa mga bagay na trabaho na marangal, may mga tao talagang sumasabotahe sa inyong trabaho. Yan, lalong-lalo na kung naaangatan mo sila, hindi nila nagagawa ang mga nagagawa mo. Yan, hindi nila nagagawa yung mga nagagawa mo, ay maninira yan. Sisip-sip masisip-sip yan sa mga amo nila, sa mga manager o kung ano man. Yan ang kanilang ginagawa ng mga taong naninira sa inyo. Ang pangalawa din, may mga taong nag-i-scheme dito o nananalangin na sumusumpa sa inyo na ikaw ay maaksidente sa inyong trabaho. Ayan. O ikaw ay, kung ano man ang inyong trabaho, ay ipanalangin nyo na lang na maging malayo kayo sa anumang uri ng disgrasya. Ayan. Maging malayo kayo sa uri ng disgrasya, kasi sa sobrang galing mo dito mga kapatid, may mga nananalangin dito na sana madisgrasya ka sa pagbabiyahe mo, sana madisgrasya ka sa trabaho mo para di ka na makapasok, wala ka ng sahod, wala ka ng, o sa mga kunyari naggagamot, wala ka ng pasyente, sana ganito ganyan. May mga nananalangin sa inyo dito, may mga nagbibigay ng scheme o sumpa. Yan, dahil nakikitaan ka dito na magaling ka talaga sa anumang uri ng trabaho. Yan, kung ikaw ay doktor, magaling ka. Kung ikaw ay pulis, kung ikaw ay sundalo, kung may mga tao talagang gano'n naiinggit, lalong-lalo na at kung ikaw ay nakakapundar ng mga gamit, kung ano man sa iyong bahay,
o kung ano man, ay may mga tao talagang ganun na nagmamanifest na ganun ang mangyayari sa iyo. Yan. Pangit yung ganun, mga kapatid. Mga walang kasiyahan sa buhay yung gumagawa ng ganun. Yan. May mga tao talaga din dito, ba't kayo sinisiraan, ay may mga tao na takot na masapawan mo. Yan. Takot na malamangan, kaya hinihila ka nito pababa. May mga taong nanghihila sa iyo pababa. Kahit saan ka man o anong uri kang trabaho, ay may nanghihila at may naninira sa iyo. Yan. Yan ang rason bakit ka sinisiraan ng mga tao diyan sa inyo. Yan. Itong mga ito yung mga nangyayari sa inyo, mga kapatid. Yan ay mga pagsubok mo lang sa buhay, mga kapatid. Yan ay pagsubok. Yan ay ginagawa din siguro ng ating Panginoon upang subukin kung gaano katatag ang inyong sarili o gaano katatag ang inyong paniniwala sa ating Panginoon. Kaya ikaw ay sinusubok dito, mga kapatid, kung saan ba talaga kaya ng iyong pasensya dito. Yan. Di talaga mawawala yan, mga kapatid. Ang talaga dito sa mundo yan, na ganyan na talaga ang mga ginagawa ng mga tao dito sa atin. Mga manghihila, kung ano-ano na lang yung mga negatibong mga sinasabi ng mga taong naninira. Kasi magaling ka, mga kapatid. Magaling ka sa anumang uri ng trabaho. Yan. Kaya ganun. Yan ang dahilan kung ba't ka sinisiraan. Kunyari sa mga ganito, sa mga manggagamot, ay hindi naman totoo manggagamot yan, ganito ganyan. O mga kung ano-ano mga sus, hindi naman magaling yan sa mga trabaho, hindi magaling yan sa pagluluto, o kung ano man, ganun ang mga sinisira nila sa inyo. Yan. Gawin mo lang ito, mga kapatid, na yung mga naninira sa iyo, gawin mo na lang itong pagsubok sa iyong buhay. Malalagpasan mo ito mga taong naninira sa iyo. Kasi tuwing nakikita nila na umaangat ka, may nagagalit o hinihila ka pababa. Ginagawan ka ng mga maling kwento na hindi naman totoo. Ayan. Kalimitan dito, pero ganyan ang mga nangyayari. Yan, sa mga gustong makapanood nito o makaresonate, yan ang dahilan. Ito ang tinatawag dito, mga kapatid, may mga may mga ang blind. Itong mga tao na ito ay bulag ito sa katotohanan. Kahit alam na nila ang totoo, nagbubulag-bulagan pa rin sila. Nagbubulag-bulagan pa rin. Kahit alam na yung totoo, gumagawa pa rin ng mga issue na hindi totoo, mga kapatid. Ito kasi, mga kapatid, yung mga tao na ito ay nakabase ito sa nakaraan ng isang tao. Ayan, nakabase yung mga taong ito. Ayan, kaya minsan sinisiraan ka. Ayan. Ayan, may rin, iba din dito ay nakakaano din. Dahil sa inggit, sa galit o sa selos, dahil magaling ka sa isang trabaho, ay pinaritwalan ka. May isang tao dito sa inyo na lumapit sa isang marunong magritual, pero ang nilapitan nito ay kaliwa, hindi po kanan. Ito na ang gagawin dito sa iyo ay ikaw ay magkakasakit, laging sumasama ang pakiramdam mo, wala kang ganang magtrabaho, nawawalan ka ng gana sa anumang uri ng trabaho, parang pinipigilan ka sa mga iyong gustong gawin. Ang gusto kasi nitong mga taong ito na nagparitual, na hindi ka aasenso, mga kapatid, kasi nakikitaan na nila na mayroong improve sa buhay mo. Nakikitaan na nila na ikaw ay unti-unti nang umaangat, kaya pinaritwalan ka. Naudlot ang iyong naudlot ang iyong mga blessing dito, o kung ano man naudlot, pinaritwalan dito. Ayan, kung gusto magpabalik, ibalik natin yung ritual na ito,
ay mag-PM kayo sa akin at ibalik natin ito sa gumawa sa inyo. May ritual dyan para sila ang magsasuffer sa ginawa nilang kasamaan. Dahil may nakikitaan ako dito sa mga nanonood ng aking video na ito ay mga mabait naman sila. Mabait silang tao. Yan. Pero dinaan sila dito sa spiritual. Kasi ang spiritual po mga kapatid, ito ang masasabi ko sa inyo, ang spiritual po, pag ang tao ay dinaan sa spiritual, sa kaso-kaso o sa korte mga kapatid, hindi po pinaniniwalaan ng mga abogado o sa korte o mga judge. Hindi po sila naniniwala sa mga kulam-kulam na yan. Pagtatawanan po kayo niyan doon sa korte mga kapatid. Hindi po sila naniniwala. Pero totoo ang mundo ng spiritual mga kapatid. Nagtataka yung iba, bakit at ang tumal ng negosyo nagiging bumagsak, walang bumibili, wala na masyadong bumibili kasi po niritwalan po yan ng mga taong may inggit o pinagawan. Ayan po, may negosyo kayo o may business kayo, malaking business na dating matumal, tapos nalugi na lang ng bigla. Yan po ay idinaan po sa ritual. Ayan, idinaan po sa ritual. Marami po kasing ritual mga kapatid. May ritual na mabuti, may ritual na masama. Sa totoo lang mga kapatid, i-discuss ko itong kung ano ang mga ritual na mabubuti at mga masasama. I-discuss ko yan pag ako ay hindi na busy kasi maganda ng panahon at ako ay gagawa na ng mga pangontra na in order sa akin. Ayan. Ito, dinaan ka sa ritual, maaring ibinlock ang iyong mga blessing na dumarating. Yan. O maaaring walang bumibili sa inyong mga tindahan. Yan ang ritual na ikaw ay magkakasakit. At laging sumasama ang iyong pakiramdam, wala kang ganang kumilos. Ayan. Kasi magaling ka kasi sa anumang uri ng trabaho. Kaya dinaan ka sa ritual dito. Maaring dinaan ka rin sa ritual na ikaw ay maaksidente. Yan. May mga nangihila din sa iyo pababa. Ayun mga nakikita ko. Hinihila ka, takot na umasinso ka sa buhay. May mga ganoon talagang tao na mga sakim na gusto nila sila lang yung umaangat sa kanilang buhay. Pero hindi ito magtatanggumpay dahil alam ng universe, alam ng mundo na wala kang ginagawang masama sa kanila. Darating ang araw, yan, yung mga taong nananabutahe sa iyo, yung mga taong gumagawa sa iyo ng masama, darating ang araw ay lalapit ito sa iyo at hihingi ito ng tulong. Yan, mga kapatid, hihingi yan ng tulong sa inyo. Nai-stress na rin yung mga taong nai-stress na rin yung mga taong naninira sa inyo. Yan, parang yung mga sinisira nila about sa inyo ay din na nila alam kung paano nila ayusin yun kasi kung ano-ano na mga binibitawan nilang mga salita na hindi totoo. Nai-stress ito mga kapatid, lalong-lalo na pag nakikita mo silang na paparating ka. Ito ay kilas ito mga kapatid, kilas ito. Parang umaalis agad sila. Iyan ay palatandaan na yan ang mga taong yan ay gumagawa ng mga masasama sa inyo. O yan din ay isa sa mga sumasabotahe sa inyo o nadala din sa mga sulsol ng ibang tao. Stress ito mga kapatid. Hindi na nila alam kung paano ayusin ang mga buhay nila. Yan. Hindi na nila alam kung paano nila ayusin ang gusot na ginawa nila. Kasi po mga kapatid, pag galit ka sa isang tao, pag nakabitaw ka kasi ng salita na hindi maganda, iniisip nila ito mga kapatid. Ba't ko sinasabi yung mga ganung bagay na hindi naman totoo? Nadala kasi yung iba sa galit, sa inggit, sa sulsul. Kaya ganun ang mga nangyari sa kanila. Yung mga naninira sa inyo, grabe din ang mga problema nito mga kapatid. Hindi lang po maliit ang problema sa kanila. Grabe po ang problema nito. May problema din ito sa pinansyal, sa mga kung ano-anong mga bagay na na gusto nila na siraan ka. Yan. Sa mga makakapanood nito, yan, di talaga mawawala yung mga ganyan. Stress din ito sa buhay nila. Marami din ito mga iniisip. Marami din ito mga
binabayaran. Marami din tong gustong mangyari sa kanilang buhay na hindi matupad-tupad, kaya ang mga taong umaangat ay hinihila nila pababa. Ayan, hinihila nila kasi magaling ka kasi dito mga kapatid. Ikaw ay nakikitaan ng potensyal dito. Yan, ikaw ay nakikitaan ng potensyal. Darating ang araw mga kapatid, ang taong ito, yan, ang taong naninira sa inyo ay binabagabag na ito ng konsensya mga kapatid. Hindi na ito natutulog, hindi na ito makatulog kung ano-ano na ang mga iniisip nito. Yan. Dadating ang araw, lalapit ito sa inyo, hihingi ito ng tawad o magtatapat ito sa inyo na ang ginawa niya sa inyo ay mali. May ginawa siya sa inyong mali na dapat mapatawad mo, kasi kinakarma din yung iba dito, kinakarma na rin, naapektuhan na ang kanilang personal na pamumuhay, kinakarma na. Yan. Darating ang araw at hingi siya ng tawad sa iyo, nasa sayo na yun kung papatawarin mo. Itong hingi ng tawad na ito, nakukonsensya to kasi pinagawan ka, pinaritwalan ka kasi nito. Pag pinagamot mo ito at pinabalik yun doon, kung ano ang ginawa sa iyo at babalik yun doon, hihingi ng tawad yun kasi babalik sa kanya ang lahat ng ginawa niya sa iyo. Yan. Anong kasabihan, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo ay babalik sa iyo. Last, natatrap sila sa kanilang sitwasyon, sa kanilang pinagagagawa sa inyo, hanggang sira lang sila, hanggang sa paninira, sa pananabutahi, kung ano-anong ginagawa ng mga taong ito. Natatrap sila, hindi nilang magawang pabagsakin ka mga kapatid, kasi magaling ka magaling ka mag-handle ng emosyon mo. Yan, magaling ka sa anumang uri ng trabaho, marunong kang kumilatis ng tao, kung yan ba ay mapagkatiwalaan o hindi. Yan ang dyan mga kapatid, yan ang katotohanan dyan. Yan, kaya natatrap sila. Yan, natatrap. Ayan ang mga mensahe sa mga taong naninira sa inyo. At darating ang araw, pag pinabalik itong ritual na ito sa kanila, yan, kasi may pamamaraan niya kung paano ibalik yan, hihingi ito ng tawad sa iyo mga kapatid. Hihingi yan ng tawad kasi yung mga nai-stress na rin ito mga kapatid, nai-stress to kung paano siya humingi ng tawad, kasi hindi niya alam kung paano siya hihingi ng tawad dahil sa ginawa niya sa inyo. Nai-stress ito mga kapatid, binira ka nito sa spiritual. Yan, dahil sa magaling ka. Yan, may mga taong nanghihila sa iyo pababa, may mga taong nananalangin din sa inyo na maaksidente o niritwalan ka na ikaw ay maaksidente dito. Pero gawin mong pagsubok yan, wag ka mawalan ng pag-asa. Yan. At darating ang araw, yung mga tao na yan ay hihingi ng tawad. Ayan lang mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.